Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan niya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahi ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi, Father. Magandang gabi rin po sa mga kapatid natin, kaisa natin sa FB live streaming ng misang ito. Kung inyo pong pinakinggang maayos o mataman yung mga pagbasa, unang pagbasa at pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo, may isang salita po na common o nabanggit. Ano po yun? Ito ay salitang templo, temple, di ba? At ito'y tumutukoy sa isang templo, ang templo na nasa siyudad ng Jerusalem. Minsan tinatawag nilang Mount Zion, ano po, no? So, ang una, sa unang pagbasa, ano po, mula sa Aklat ng Makabeyo, ito'y tungkol sa templo na sinira, inalipusta, kumbaga sa word ng mga Tagalog, no? Binaboy ng mga pagano, ng mga Gregong pagano. At sa pagkakataong ito sa pagbasa, natunghayan natin kung paanong si Judas Macabeo, na anak ni Matatias, na nagpasimula sa pag-aalsa laban sa mga Griego, ano po, ay nanalo sa digmaan at muli nilang nabawi ang templo ng Jerusalem. Si Matatias ay ama nila. Kinakausap si Matatias ng mga kaibigan niya na nawa matuto siyang sumunod sa utos ng hari upang sila ay maging mga kaibigan ng hari at upang sila ay bigyan ng kayamanan, ginto o pilak. Pero buo na sa pasya at isipan at puso ni Matatias na magiging matapat siya kay Yahweh. Hindi man kailan siya kumbaga sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sa Diyos-Diyosan ng mga Griego o mga Greeks, ano po, no? O mga pagano. Kaya nga, ano po, no? Nang makakita siya ng isang taong mag-aalay, malahil Hudyo to, mag-aalay sa Diyos-Diyosan, pinatay niya po ito. Hindi lang yun, sinunog niya ang altar ng mga pagano. At matapos yun, tumakas po siya papunta sa gubat. Simula noon, nagsimula na po ang revolt o yung pag-aalsa ng mga Hudyo laban sa mga paganong Griego. At ipinagpatuloy po ito ng mga anak niyang si Judas at ang mga kapatid nitong lalaki. Puno. At sa Ebanghelyo, marinig nating nagtagumpay sila. Nabawi nila ang templo ng Jerusalem. At ngayon, nais nilang ito'y muling dalisayin. Muli po itong linisin, to consecrate again the temple and be able to rededicate the temple. Kaya nga marami silang inihanda, nilinis silang lahat sapagkat ang templo na kanilang inabutan, ano po, iniwan, desolated, puno, ano pa, sunog ang pintuan, marumi po at higit sa lahat, yun nga po, gumawa ng mga pagsamba ang mga pagano sa loob ng templo. Kaya nilapastangan nila ang templo. Kaya ngayon kailangan itong i-rededicate uli. At ito ay sa ngayon po ay isang malaking pista para sa mga Griego, para sa mga Hudyo. Ano po, 8 araw nilang pinagdiriwang ito. Sa Ebanghelyo naman po,
Natunghayan natin kung paano si Jesus pumasok sa templo. Nang makita niyang maraming tao, no, sa ibang bersyon ng Ebanghelyo, sinasabing may mga nagtitinda ng iba't ibang hayop. Bakit may mga hayop na tinitinda? Kalapate, mga hayop kung saan po, no, iniaalay po sa templo. Merong mga nagpapalit ng pera, kumbaga money exchangers, no? Dahil yung ibang mga Hudyo sa ibang bansa nakatira. At ang dala-dala nilang currency marahil o pera ay pera mula sa bayang o bansang kanilang pinanggalingan. So may mga nagpapalit po. So madaling salita, naging palengke o pamilihan ang templo sa Jerusalem. Kaya nang makita ni Jesus ito, sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw ang lugar na ito. Puno? Kasi alam naman po natin, kapag ganyan, maraming kalakaran ang nangyayari, marami pong hindi magaganda rin ang nangyayari. Merong maaring dayaan, merong pong kahit sa pagpapalitan po ng pera, di ba? So, para kay Jesus, ang templo ay bahay dalanginan. Di ba? Ang simbahan. Ano po yung maituturing nating mga templo sa buhay natin? Unang-una na, malinaw naman po, di ba? Sa Biblia, sinasabing ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo. Kaya nga't ang katawan ng tao ay nangangailangan ng karampatang paggalang at pangangalaga. Kaya lang sa pagdating sa pangangalaga, minsan sobra-sobra, di ba? Sa ngayon, ano po bang binabandera sa media at kung saan-saan pa? Kapag maganda ang katawan mo, okay ka. Pag hindi maganda katawan mo, hindi ka okay. Diba? Parang Diyos na. Ano pang pwedeng sabihin ituring na templo bukod sa katawan ng tao? Ang simbahan. Diba? Alam niyo po, naabutan ko pa noong 2011, nagmisa ako rito. Na-recall ko tuloy, That was 2011 summer. Sinundo pa ako ng isa sa mga seminarista, nila Father, sa Colbe. At wala silang pare rito, siguro retreat nila. That was summer, I think May para magmisa. Maliit lang po itong parokya na parang kapilya. After some time, nakita ko, lumaki na, pinalakihan na. Pero hindi ko akalain, nalalaki po ng ganito. Kaya nung kapag misa po ako rito, ito mga nakaraang taon, sabi ko, ang ganda. Diba? Yung dating maliit na bahay dalanginan, ngayon napakalaki na, napakaluwag na. Diba? And for sure, marami pong tumulong sa pagpapatayo nito. Mahalaga po ang bahay dalanginan. Kaya nga, maaga pa sa mga bata, naalala ko si parokya namin, isang parokya namin sa Parañaque. Kapag ako po na-assign magmisa ng alas 6 ng umaga, katabi lang namin yung elementary school. San Agustin Parish, tapos San Agustin Elementary School. May bata ako lagi nakikita na tumatayo sa glass doors, sa gilid. At andun po yung imahe ng anghel na may dalala po kung saan po andun holy water. Dudutot po yan sa holy water, tapos magkukross. Tapos magje-genuflect siya. Tapos tatayo ron at yuyuko, magdadasal. Diba? Sa isip-isip ko, itong batang to siguro laging dinadala ng magulang sa simbahan para makapagsimba. Kaya alam niya yung gagawin. Hindi lang siya papasok, ianin pong daliri niya sa holy water. Although ngayon, kasi po panahon ng pandemya, hindi tayo pwede magkaroon ng ganon. Tapos magkukrus siya. Tapos magje-genuflect pa po siya. May genuflecting. Ibig sabihin, hindi ko lang po alam kung nauunawaan niya na si Jesus ay nasa banal na sakramento sa altar. Amen? Di ba? Sa mga bata po, maganda palang mulatin na natin na ito ay bahay dalanginan, bahay ng Panginoon, at para matuto sila kung paano, kumilos ng may paggalang. Kasi po sa mga parokya, napuntahan ko po, naglalaro lang mga bata, nagtatakbuhan. At kahit may teenager na dadaan, hindi man na nagje-genuflect.
pagdating sa harapan ng Blessed Sacrament. Lalo na po rito sa sanctuary. Di ba? So mahalaga po ito para yung mga bata po ay lumaki, namulat at alam kung ano ang simbahan, ang templo ng Diyos, bahay dalanginan. Pangatlo po, ano po matuturing natin na templo ng Diyos? Ang komunidad, the family, di ba? Families. Bakit po? Naalala ko, pag umuwi ako nung college days, that was late 80s and early 90s, parang nalaman tuloy na po, no? Nakakapanood ako, 11 o'clock, yata around 11 p.m., ng Family Rosary Crusade na puno. Iniisip ko tuloy, bakit kaya gabing-gabi nila pinapalabas yan? Hindi nila pinapalabas ng prime time o kaya mga alas 6 para alas 4 para napapanood ng mga bata. Sabi pa nga ron sa tema, the family that prays together stays together. Sabi ko, sana nakikita ng mga bata ng puno. Maging sa mga organisasyon, sa parokya, mahalaga po. Isang bagay na lagi kong napupuna, di ba yung mga parish organizations, may meeting kayo, di ba? May mga monthly meeting para sa pagpaplano, sa mga assignments, sa gagawin, one time, napuna ko po isang grupo, nagmi-meeting sila doon sa isa sa mga parokya namin po, no? Tapos, Bible sharing sila. Madalas kasi pag babae, minsan pag Bible sharing, alam niyo na, may nagiiyakan, at doon ako sa likuran. Natapos, pero kwentuhan. Sabi ko tuloy doon sa leader, Sister, why don't you introduce yung pag kayo ay nag-prayer meeting o kayo ay nagbi-meeting bilang isang grupo, kung meron man may sakit sa isa sa mga miyembro nyo, i-pray over nyo. Isang grupo kayo eh. Si Jesus na rin nagsabi, kung saan man 2 o 3 ang natitipon at nananalangin, naroon ako sa kanila. Di ba? Amen? So, nagmi-meeting na rin naman kayo. Kung merong masama ang pakiramdam, ipagdasal, i-pray over. Nang sa gayon po, nagiging aware tayo sa mga kaloob o biyaya ng Espiritu Santo. Meron po tayo niyan, kailangan lang nating tuklasin. At madalas, ito'y matutuklas natin sa pagitan ng palagiang pananalangin. Malay mo, meron kang gift of healing. Di ba? Meron kang gift of prophecy and so on and so forth. Di ba? Na magagamit mo sa paglilingkod sa Panginoon, sa paglilingkod sa simbahan. So mahalaga sa mga community bilang mga templo ng Diyos, sa mga communities, na aware sila na sumasa kanila ang Diyos, sumasa kanila ang Espiritu Santo at kumikilos sa kanila. Nang sa gayon po, yung kanilang existence, yung pagiging grupo nila, hindi lang po sa mga gawain. Mga gawain na physical, maging sa mga aspetong espiritual ay lumago rin sila. Bilang panghuli po, siguro narinig natin to, maaaring pagnilayan natin, sa paanong mga paraan kaya tayo, parang nawalan, ng karampatang paggalang o pag-aalaga sa templo ng Diyos. Sa simbahan, sa ating sariling, hindi lang katawan, sa ating puso, sa ating isipan, o kahit po sa ating pamayanan o sa ating komunidad. Mahalaga na sa ating pagninilay, lagi nating alalahanin na ang Diyos ay sumasa atin. Pagsitayin na pong lahat.